Ang dami pang umiikot na text ngayon. Halatang-halata, maraming hindi nakakaintindi kung paano bumoboto ng presidente ang United States of America. Pero dahil po sa mainit na bakbakan ngayon, maraming interesado. Hindi ba? Maraming sumusunod. Sino ba talagang mananalo? Si Trump or si Biden? Hi! Ito po si Rex Mendoza ng Ramper Financials. Kakaiba po ang video natin ngayon. This will not be about finance. This will not be about any growth or self-development tips. It will be about the US presidential election. Opo, ang dami kasing nagtatanong sa akin. Tapos ang dami pang umiikot na text ngayon. Halatang-halata, maraming hindi nakakaintindi kung paano bumoboto ng presidente ang United States of America. Pero dahil po sa mainit na bakbakan ngayon, maraming interesado. Hindi ba? Maraming sumusunod. Sino ba talagang mananalo? Si Trump or si Biden? Pero talagang obvious naman po na maraming Pilipino hindi nakakaintindi. Meron nga pong umiikot na text, abay, bakit ko konti pa lang nagrehistrong boboto sa Amerika? Abay, 200 plus lang matatapos na ang kanilang eleksyon. So kailangan po maintindihan natin. I think makakatulong po tayo sa ating maraming kababayan kapag maintindihan natin ang kakaibahan ng pagboto natin at pagboto ng Amerika ng kanilang presidente. First and foremost, the difference po, mapapansin nyo, Biden versus Trump. Hindi na pag-uusapan yung Harris at yung Pence na mga vice president. Yun po ang isa sa unang kaibahan. 'Di ba? Sa atin, ine-elect natin ang presidente at vice-presidente. Kaya minsan, hindi magkapartido na nanalo. At kadalasan, pag hindi sila magkasama sa partido, nagbabangayan sila pagkatapos ng eleksyon. Sa Amerika po, pag binoto mo si Trump, siguradong kakabit si Pence. At pag binoto mo si Biden at nanalo si Biden, sigurado pong si Harris ang kanyang magiging vice president. That is to ensure that they will always go together and cooperate with each other to develop the country, push for reform, and govern together as a team. Di ba? Sa atin po kakaiba. Pangalawa, popular vote po tayo. This is the heart and soul of the difference. Tayo po popular vote. Ano ibig sabihin ng popular vote? Kung sinong pinakamaraming botante at maraming bumoto for the whole of the Philippines, siya ang magiging presidente. 'Di ba? Si President Duterte po, almost sinasabi nga natin landslide nung nakaraang eleksyon. Very popular vote. Sa Amerika po, hindi popular vote. Kaya mapapansin nyo, bakit sinasabi 270 lang, panalo ka na. Kasi hindi nila binibilang ang kabuuang boto ng buong bansa. Sa kanila po, may tinatawag na electoral college. Ayan, hindi po yan eskwelahan na college. Electoral college, mga delegado po yan. Ang each and every state, boboto ng presidente, meron po silang tinatawag na delegado. No, these are delegates, electoral college delegates. Bawat state po may nakasaad na ilan bilang ang delegado. At yung delegado na yon ang boboto ng presidente. Meaning, kung California, ang example po natin, California, 55 electoral delegates sila or electoral college votes. Yung 55, kahit si Trump manalo ng 5 boto, kahit si Biden manalo ng 1,000,000 boto, ang boto para sa kanila, okay, mabibilang 55 lang. At hindi po nahahati yung 55. Kung sino manalo sa California, siya ang makakakuha ng lahat ng 55. Zero yung kabila. Ulitin ko po yun. Yung 55 na electoral votes ng California as a state, mapupunta dun sa presidenteng nanalo sa California, zero ang kalaban niya kahit ang lamang 1 o 1,000,000. Dun po nagkakatalo. So, ibig po sabihin, pag sumasumahin mo ang boto ng lahat, maaaring yung mananalo sa popular vote, hindi mananalo sa electoral college votes. Explain ko po sa inyo kung paano natin bine-breakdown yan.
Alam nyo, sa Amerika, ano ba yung electoral college votes? Yan po yung number ng delegates. Hinahati po yan sigun sa ating makikitang partisipasyon ng mga state sa Congress. Okay, bawat state po, depende sa populasyon, merong dami ng congressman. So, sa California, kasi sila ang pinaka-populous state, 39 million yata ang population ng California. Ang kanilang congressman, tandaan niyo po to, kanilang congressman, 53. 53. Tapos, ang Senado po nila kakaiba. Di ba sa atin, ang Senado natin, 24 for the whole country. Sa kanila, hindi. Bawat isang state, may 2 senador. Malaki ka man na state o maliit kang state, may 2 senador ka. So, si California, 53 congressmen, 2 senador. Ilan po ang total na delegado? Ang total electoral college votes nila will be 55. Okay? So, yun po ang kaibahan. Si Wyoming. Wyoming po, napakaliit na state. Tapos, ang population nila, lang. Wyoming, 586,000 lang ang population compared to 39 million ng California. Pero si Wyoming, dahil nga maliit, ilan ang congressman? Isa. Isang congressman. Ilan ang senador niya? 2 pa din. Kasi lahat ng state, tigalawa. So, 3 ang kanilang electoral college votes or delegates. So, ano mangyayari? Kahit ang liit ng kanilang populasyon, wala pang 600,000, abay 3 ang kanilang electoral college votes. So, ang nangyayari? Anong nangyayari? Lahat ng tao bumoboto sa Wyoming, iboboto either si Biden o si Trump. Pero, sino man ang lumamang at wala tayong pakialam kung ilan ang lamang, mapupunta yung 3 doon sa mananalo sa state na yon. So, ang labanan po ngayon per state. So, 435 congressmen, lahat-lahat, 100 senators, 2 per state, 50 states. Tapos meron pong 3 delegado from Washington, D.C. Nakakatuwa po yan. Washington, D.C. is the seat of power of the federal government. Para po hindi sila masyadong apektuhan ng local politics, inihiwalay sila. So meron silang 3 delegado because they don't have what we call a local government. Yun po ang Washington, D.C. Kakaiba, hindi po ba? So ngayon, ano po ang nangyari? Kailangan, kung 538 lahat ng electoral college votes or electoral college delegates, abay, paano po mananalo? Di ba majority? Pag dinivide po natin ang 138 into 2, anong sagot? Aba, di 269. Di 270, majority yan. Nadagdagan mo ng isa yung 50%. 50%, 269, dagdagan mo ng isa, 270. So pag naka 270 ka, panalo ka na. Yun po ang binibilang. Hindi binibilang ang bawat boto. Binibilang ang kabuuan. So one state just votes for one president. At ito po ang salansan. Ito ang California, 55. O iba-iba pong state, iba-ibang number. Ang total po niyan ay 538. So 270 to win. Okay? 270 to win. Okay? So, ano na ngayon ang nangyayari? Kailangan i-explain natin kung bakit nagiging tinatawag na controversial ang bakbakan. Kasi po, sa bilangan, tapos na yung iba, kasi yung lamangan dun, malakihan, si Biden po 264, si Trump 214. Malayo ho ba? Hindi, kasi yung mga state po na hindi pa tapos, pwedeng mapunta lahat kay Trump, mananalo pa siya. Ngayon si Biden, ang sabi nila, isa na lang ang kailangan. Isang state na lang kasi pag nagkaroon siya ng 6 na electoral votes, panalo na siya. Ang tinatawag po dito, swing states. Ano ibig sabihin ng swing states? Ito na po yung probably magde-decide ng eleksyon. Kaya po, masama ang loob ng ating mga kapatid na mga Pilipino-American sa California. Kasi ang magde-decide ng presidente, hindi sila. Kahit sila ang pinaka-populous, pinakamalaking populasyon, ang magde-decide po itong mga natitirang states. Kasi ito yung bilang, tingnan nyo. Isa lang kahit alin dito, manalo si Biden ngayon, kuha na niya yung 270. So, ang bakbakan dito ngayon, natitira sa tinatawag na swing states. Bakit may tinatawag na swing states? Kasi po sa Amerika, di ba, they have a two-party system. Yan na naman po, another difference between us. Kasi tayo, yung partido, dikit po sa personalidad. Sa kanila hindi. Pag Democrat ka, Democrat ka. Republican ka, Republican ka. Sa kanila po, may mga state na talagang Democrat at Republican.
Okay? Si California po, sigurado, Democrat. Massachusetts, kadalasan, Democrat. Since 1992, they have not elected sa California a Republican president. So, hindi po sila swing state kasi kumbaga sa kulay, alam na natin ang kulay nila. Now, yung Wyoming, yung Oklahoma, abay, Republican po yan, pulang-pula. So, may mga state na naturally blue at may mga state na naturally pula. Ang swing states po, yung state because of political, because of movement in population, yan ang mga state na hindi mo maintindihan kung anong kulay. So, bawat eleksyon nagbabago. Kung ang tawag sa kanila, swing state. Dahil sila ang magpapabor sa mananalong presidente. So, halos balansyado kung makikita nyo So, ngayon, kahit konti at maliit ang boto, eventually, kunyari, manalo na si Biden sa pagpalagay natin, lamang siya ngayon, liit-liit ng lamang niya sa Georgia. Wala pa hong 10,000 boto yan. Wala pang 10,000 boto, mapupunta sa kanya yung 16 electoral votes, panalo na siyang presidente. Lampas na siya sa 270. Ngayon, marami pong dahilan kung bakit ganyan bumoto ang Amerika. It's based on their constitution, it's based on their politics. Mahirap pong i-explain. Gusto ko po, maintindihan lang natin yung bilangan at botohan para madali. Pero syempre, may dahilan sila for that. Pero ang gusto ko mapakita sa inyo is yung repercussion yan Yung repercussion yan, isipin nyo kung dito nangyari yan, Tapos isipin natin yung mga ating mga probinsya, Metro Manila, isipin natin mga state yan. Okay? Isipin nyo nangyari kay President Duterte. Sa Davao, because of Davao's population compared to Metro Manila, maaaring paglagay natin, bigyan natin si Davao ng 10 electoral votes. 10. Kunyari, tayo gayahin natin yung sistema sa Amerika. 10 si Davao. Pero si Metro Manila, mas marami, di hamak ang ating populasyon. So ano magiging electoral votes ni Manila pagpalagay na natin? 30. Palagay ko mas malaki pa siguro. So 30. 30 sa Davao, 10. Okay? Now, nag-eleksyon po, botohan. Davao, syempre, landslide si President Duterte doon. Taga doon siya ano mangyayari? Lamang siya ng 500,000 boto. Pero, ang mapupunta ka sa kanya, 10 votes lang. 10 votes lang kasi 10 electoral votes lang ang Davao as a state or a province. Ngayon, ang Metro Manila, dahil malaki ang populasyon, 30. Di ba? Sabi natin 30. Okay, nilamangan siya ng kalaban niya. Let's say may kalaban siya, no? Nilamangan siya ng kalaban niya. 10,000 votes lang. 10,000 lang. Doon lamang niya, kalahating milyon. Dito 10,000 lang. Pero yung 30 electoral votes, sa kanya mapupunta. So pag binilang, 10, 30 yung kalaban. Talo si President Duterte. So yan po, matalas na yan pinagkakatalunan sa Amerika. Gusto na rin nilang pumunta sa tinatawag na popular vote. Kasi ang nangyayari, ang nagiging presidente, hindi gusto ng karamihan ng mga tao. Pero as I've said, meron silang dahilan kung bakit nagkakaganon. Meron silang dahilan. But you will see, meron pong tinatawag na disparity. Kaya nga nagrereklamo yung mga taga-California. Isipin nyo, for every elector in California, ang nire-represent 712,000 people. Sa Wyoming, ang bawat elector ang nire-represent 195,000 people lang. So ano nangyayari? Para pong mas mabigat ang boto ng taga-Wyoming sa boto ng taga-California in deciding who their president is, hindi ba? Kasi hindi po matching, hindi 1:1. But as I've said, they have their own reasons. So kailangan po, yan ang intention ko ngayon, maintindihan natin and makita natin ang repercussions. Again, dahilan, papano at bakit, mabigat po na discussion yon. It goes back into history, even to the times of slavery. Ika nga. So, bantayan po natin. Sino kayang mananalo? Si Trump o si Biden? Konting-konti na lang daw for Biden. Pero kung mapunta lahat kay Trump yung natitirang hindi pa bilang, baka siya pa maging presidente. Sana po, sa maikling video na ito, naintindihan nyo ang kaibahan ng US presidential election sa atin at yung tinatawag na electoral college na appreciate natin. So hindi na po tayo magiging nagtataka o medyo ignorante sa ganon, may explain na natin bakit kakaiba ang US presidential election. Maraming salamat po. Sana mag-subscribe kayo, panoorin yung aming ibang video dito, and let us become part of your financial journey.
Sana naman po makatulong kami sa inyo moving forward. Thank you all so very much and blessings always.